Yan, sakto. Konti na yung gas natin. Magagamit na natin yung ano, yung parang tawag dito, additive na binili natin. Yung para sa carbon. Kasi napanood ko yung kay Port9, makilala nyo si Port9. Yung benefits ng high RPM or low RPM, high gear, ganun. Nabanggit niya doon na pag low RPM ka, mabilis ka magpalit ng gear, carbon deposit na mas madami. Kasi pagka high RPM ka naman, bababad ka sa high RPM, nasusunog niya yung ano, yung mga carbon deposit. So kung high RPM, kasi nga mainit, ang problema doon mainit. So pero nasusunog niya yung carbon deposit, sabi ni Port9, ayon sa pag-aaral nila. So itong binili natin, yun yung kiniklaim niya, sunugin yung carbon deposit, tapos lumakas yung bumalik yung hatak dahil nga malilinis yung carbon deposit. So pakita ko sa inyo mamaya yung brand pag papakarga na tayo. Pero ang iniisip ko doon, sabi nga ni Port9, pag high RPM nasusunog. So baka pag yun yung nilagay natin, baka naman mag-overheat. Buti na lang meron tayong ganyan, makikita natin yan dyan mamaya. Balik ka na bukasan na pala, bali mamaya. Pero sa ano na tayo papakarga, abot pa kaya yan? Baka hindi na umabot sa Cavite. Kasi sabi dun sa instruction sa video, kailangan daw hindi maubusin pero pakontiin daw yung gasolina bago ilagay, bago magpa full tank. So ang tanong ko, aabot kaya yan? Baka naman maubusan tayo sa expressway. Ilan bang kilometers yun? Di bali na, bahala na. Mas malaki gastos natin pagka naubusan tayo sa expressway. Abot yan kasi pag nagtatlo 6 liters kung 2 litro, kung 24 kilometers per liter, 24, abot yan. Wala namang 40 plus kilometers yung pauwi natin. Ngayon ito ko aabot, pero sana naman umabot. Dahil mahirap magtulak sa expressway. Kinlats ko doon sa bababa para hindi ko mansumo ng gas. So naging 3 na naman siya ulit. Yan yung sinasabi ng mga foreigner na inconsistent yung fuel gauge ng Dominar. Parang umuulan dun Sana hindi umuulan sa Cavite. Yan, isang buong diretso, naka-clutch lang ako. Yan, teka, abot tayo sa dulo. Duno sa toll gate. Kaya nyo, ang ganda ng free wheelie. Tato ko pa nga ng 66 Oh. Camera ko, kwarta pala yun. Full tank sir, pero may lalagay lang ako na additive. Dali lang Nakita ko lang sa Facebook. Ayan na boss, 95 full tank. 95? Salamat. Okay pa, nag-start pa. Mayroong agad placebo or talaga epekto to.
imposibleng pumalo ka agad dun. Pero napansin ako na teka lang, bukas natin malalaman talaga to pero baka placebo effect lang to or kung talagang meron na talaga siyang epekto. Kasi nung kinargahan, di ba, mahahalo naman yun. Hindi ko sure pero nabawasan yung vibration niya, mapansin mo agad. Pero hindi sure hindi pa sure. Kasi ako mismo hindi ako naniniwala dun sa additive na yun. So, yung takbo natin 60. Parang may epekto nga siya. Pero ganun ba talaga epekto nun? Medyo naging smooth siya. To, meron akong comparison na pwede ko siyang i-ano. Naalala nyo yung bagong palit yung spark plug natin. Parang sabi ko naging smooth yung naging smooth yung vibration niya. Ganun ng konti. Mas smooth lang yun, pero parang ganun yung epekto niya. Parang halos magkalapit sa vibration sa hatak. Bukas natin malalaman yung hatak kung nasa expressway tayo. Baka placebo effect lang tong vibration na sinasabi ko. Baka nasa isip ko lang. Kasi sanabi ko rin na yung vibration mararamdaman ko kaagad pagka kinabukasan. Kasi kabisado nga natin yung vibration. So same pa rin ba? Or tugma pa rin ba yung sinabi ko na medyo naging smooth siya? Oo. Nung unang andar pa lang ramdam ko na hindi ganun nagbago pero nag-smooth siya. Oo, kahit napapaano mahalata mo siya dahil kabisado mo nga yung motor mo, di ba? Hindi ko lang alam kung tama yung ginawa natin kasi sabi dun sa napanood ko, hintay mo kumonti yung gas, lalagyan tapos ipa full tank, isang bote sa first time. Kaso ang problema, yung sinasample niya scooter, so hindi natin alam kung may factor ba yung laki ng gas tank. Kasi isang bote, kung yung scooter, hindi ko alam yung baka mga 6 liters lang yun, hindi ako sure sa atin 12 liters baka ma-dilute masyado. May ganun ba na factor? Hindi ko alam. Okay, testingin natin yung yung hatak. Ang ganda kasi lakas ng hangin. Ay, ano pa lang pala yun, 5th gear pa lang 140 na. Gumanda nga yung vibration nya kasi hindi ko naramdaman, akala ko 6th gear na. Pati yung recta ko 150, hindi ako nahihirapan sa vibration. Kaso tingnan natin yung yung makina kung umiinit ba talaga. Parang hindi naman. Hindi ko lang alam kung may epekto ba siya sa long term. Pero kasi yung mga nababasa ko na comment dun sa mga video nga na yun, magpagas ka na lang daw sa Caltex kasi Tecron ba yun? Ay hindi, Petron yung Tecron, di ba? Basta meron daw additive yung Caltex na halos parehas nun. Ewan ko lang kung totoo yun yung additive na sinasabi nila. Kaso wala tayong alam dun Pero marami nag-comment hindi lang 5, lagpas pa, mga 10 siguro. Pagas ka na lang sa Caltex Tecron ba? Alam ko Petron yung Tecron Ang ganda Oo, tingnan nyo
fourth gear, 90. Ang ganda nung ano niya, hindi siya masyado mabibrate. Tatanungin din natin si Pres kung anong epekto nun, kung may epekto ba sa makina, gano'n. Kasi wala talaga tayo idea. Baka may idea si Pres. Nakita akong motor. Bilis natin ng konti, tingnan natin kung abutan natin para mabidyohan natin. Kaso ang layo na niya. Huwag na, baka mahuli pa tayo. 60 lang dito. 120 na takbo natin, sobrang bilis na. Yan, hindi siya masyadong mabilis. Abutan natin. Anong motor to? Ganda ng motor nyo. Ba't parang walang tambutso? So nasa ilalim, kaya hindi natin nakikita. So ilalim, baka si 650 to. Hindi. Anong motor kaya to? Ang laki ng gulong. So yun, so far maganda yung takbo niya. Gumanda. May katotohanan ng konti. Well, hindi konti, may katotohanan talaga yung sinabi nila. Pero ang sabi, carbon deposit. So long term, sa next na karga, hindi kailangan maglagay ng ganun ulit. Pero yung sinabi kasi, napanood ko, parang ang sinabi, na-distract ako dito sa ano naghahalo tsaka dito sa puti. Saan na nga tayo? Nawala tuloy ako. Ayun, yung kiniklaim nila may katotohanan. So di natin alam kung hindi na ito placebo eh. Sure na ako meron siyang epekto. Pero hindi natin alam ngayon long term tsaka kung ano talaga yung ginagawa nun. Pero nawala yung vibration, lumakas yung attack. Well, siguro dahil nawala yung vibration, nasasagad na aangat natin yung RPM na kailangan. Pero yung kiniklaim nila may epekto, pero hindi natin alam kung may epekto nga siya sa carbon deposit. Baka pampalakas lang talaga siya ng hatak. Pero ganun pa man, may epekto siya. Oo, hindi siya placebo na. Legit, meron siyang epekto. Tapos i-follow up na lang natin sa susunod ng pagkarga kung ganun pa din. Baka naman kada pakarga natin maglalagay tayo nun. Pero mura lang naman yun, parang 60 pesos lang yun. Sa presyo ng gasolina, bali wala lang yun. Pero nga, sabi ko nga, di natin alam epekto, baka may negative effect yun sa makina. Yung parang ano ba ganito, ang in-upgrade mo yung motor mo for performance, parang ganito lang, hindi siya eksakto, ganito lang yung parang analogy na naisip ko. In-upgrade mo yung pampalakas ng humatak, may kanabit ka na something na lalakas yung hatak niya. Sabihin natin carburetor, ganun, old school. Pero kung yun lang yung pinalitan mo, syempre maapektuhan yung iba, kasi yung iba design siya sa ganitong hatak lang, di ba? Yun yung nagigets ba ako? So pagka ganun, ano ba yung piston, hindi siya sanay ng ganun na pressure, kasi nga lumakas yung hatak, lumakas yung kain ng gas, lumakas yung basta performance. So hindi design yung ibang parts para sa ganong klaseng takbuhan, di ba? So yun yung point ko. So gumaganda yung performance natin dito, baka naman may madamay na iba, hindi natin alam. Pero yung ginagay naman na performance, di naman ganong kalaki para masira yung ibang parts. Pero yun, analogy lang yun, baka may madamay na iba. Daming paliwanag, dami mo sinasabi.